Maraming babaliktad na mga kalaban at lilipat sa kampo ni VP Sara Duterte. Maganda po dahil hindi po siya aalis sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Huhulaan po natin ang maging lagay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon na tapos na po ang eleksyon. Marami na pong nagbago. Kung sa baga, dumami na po ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Kongreso at sa Senado. Kaya ngayon, hulaan po natin kung ano po ang maging lagay. Matutuloy po ba yung impeachment? At kung matutuloy man, mananalo po ba si VP Sara Duterte o maakwit po ba siya sa impeachment na yan? Yan po ang babasahin natin. At nasa inyo na po yan kung maniniwala kayo dito sa pagbabasa ko ng tarot card. Hindi po ako expert na magbabasa at hindi po ako magaling na magbabasa ng tarot card. Mabasahan ko lang po kung ano po ang makikita ko dito sa aking tarot card. Nasa inyo na po kung maniniwala po kayo. Kung hindi kayo maniniwala, nasa inyo po yan. Ngayon, hatian po natin to. Kukuha po tayo ng 5 card. Isa, hatiin mo natin 2, 3, 4. Sinsya na, wala ko lamisa. Ngayon, kukuha tayo dito sa gitna. Ano ito? Naku po. Mukhang mababasura po ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayan po. Mababasura po. Dito sa card na ito ang impeachment ni VP Sara Duterte. At nakalagay pa dito na siya po talaga ang magwawagi pagdating sa dulo. Magiging pangulo po si VP Sara Duterte. Ayon dito sa nakikita ko. Magiging pangulo siya. Makakaupo po siya sa trono. Dito po ang aking nakikita. Lalabas po ang katotohanan. Lalabas. Kaya mababasura yung impeachment at pagdating ng panahon, magiging pangulo po si VP Sara Duterte. Unang card po yan. Ngayon, ay saan ba yun? Hulayin natin yan. Tapos kukuha tayo ng isang grupo naman. Ngayon, kukuha tayo sa gitna. Naku po. Ito na mga kababayan. Ito na. Ayan o. Mukhang marami po ang mag-aamo kay VP Sara Duterte. Mayroon po mga babaliktad at kakampi na po kay VP Sara Duterte. Maraming tutulong sa kanya. Maraming lalapit at tutulong sa kanya. Kung sa baga, madagdagan ang kanyang mga kaalyado. Maraming tutulong sa kanya at maraming kakampi sa kanya. Kaya kapag matutuloy din naman yung impeachment, mananalo pa rin siya. Hindi pa rin siya makukonvict dahil dadami ang tutulong sa kanya at kakampi sa kanya. Maraming babaliktad. Kaya mananalo si VP Sara Duterte sa impeachment kung matutuloy. Napakaganda po ang card ni VP Sara Duterte. Wala po siyang talo dito. Yung isa po, mababasura yung impeachment. Pero dito, marami din ang tutulong sa kanya. Marami siyang magiging kakampi pagdating sa impeachment. Kaya 50-50 na po yung impeachment na yan. Mabasura o kaya matutuloy. Kung matutuloy man, dadami ang kanyang mga kakampi. Dadami. Ganda. Ganda ng card ni VP Sara. Samahin natin yan. Isa naman. Pangatlo. Uy, ito na, mga kababayan. Mukhang malungkot na ang kaniyang mga kalaban. Mga kalaban to ni VP Sara Duterte, hindi to si VP Sara Duterte. Malungkot na ang kanyang mga kalaban dahil unti-unti na po silang lumiliit. Unti-unti na pong nabubuwag ang mga kalaban ni VP Sara Duterte. Kaya malungkot po. Malungkot po yung isang tao na gustong mapatalsik si VP Sara Duterte. Dahil nga marami ang kakampi kay VP Sara Duterte. Marami. Kaya lulungkot
ang buhay nila. Ayan. Pangatlo yun. Tayo sa pang-apat. Nako po. Nako po. Ayan na po. Napakaganda po. Panalong panalo si VP Sara Duterte. Oh. Ayan. Ayan na po. Para nagiging isang reyna na po si VP Sara Duterte. Grabe. Marami pong yuyuko sa kanya. Dahil maluluklok po siya sa pwesto. Maluluklok po siya. Maraming lilipat at kakampi kay VP Sara Duterte dahil magkakaroon siya ng katungkulan. Hindi po natin alam kung ito na po ba yung magiging pangulo siya. Ayan o. Kung sa baga, nagbunga na po yung mga paghihirap ni VP Sara Duterte. Nagbunga na kanyang paghihirap. Yung hinaharap niya lahat ng kanyang problema at hindi niya sinusukuhan, nagbunga na po at magkakatagumpay o magtatagumpay na po si VP Sara Duterte. Dahil nilabanan po niya yung mga humahadlang sa kanyang mga pangarap at yung mga gusto siyang ilaglag o ihatak pababa para matanggal sa pwesto, hindi po sila magtatagumpay. Kaya pagdating sa resulta, si VP Sara po ang magwawagi. Ito na po yung sinasabi na sa baga gift niya sa kanyang paglaban o pagharap sa mga problema. So baga tagumpay. Magkakatagumpay si VP Sara Duterte. Tagumpay po ang kanyang makukuha. Marami pong yuyuko sa kanya dahil makakaupo na po siya sa trono. Hindi po natin alam kung ito na po yung pagkapangulo niya o magkaroon siya ng pwesto sa gobyerno. Yan. Napakaganda po. Maraming babaliktad na mga kalaban at lilipat sa kampo ni VP Sara Duterte. Ganon talaga ang politika. Yan. Isa pa. Ay, wala na. Sa baga, ang sinabi dito na mag-ano ka lang ng panahon dahil darating ang panahon kay VP Sara Duterte na magwawagi na po siya. Yung mga panalangin ni VP Sara Duterte ay matutupad o mangyayari po. Yung mga panalangin niya, kahilingan niya ay mangyayari. Matutupad po kung ano po ang mga kahilingan ni VP Sara Duterte sa kanyang buhay o sa bansa natin. Mangyayari po. Grabe. Grabe po. Mukhang napakaganda po ang kalalabasan sa mga card ni VP Sara Duterte. Napakaganda po. Grabe. Kung sa baga, lahat ng paghihirap ni VP Sara Duterte, yung hamon niya sa buhay ay kanyang manalampasan pagdating ng panahon. Take time lang. Kung sa baga, laban lang. Tayo lang, madapa, tayo. Laban. Kaya ito, magkakaroon na po ng tagumpay si VP Sara Duterte. Makakamit po na yung tagumpay. Liwanag at makakaupo pa siya sa trono. Maraming yuyuko sa kanya at maraming lilipat na mga kalaban at magiging kakampi niya. Dahil maraming tutulong sa kanya. Yan po yung card. Kaya yung impeachment ay ganito lang po ang mangyayari dyan. Mababasura po yan. Nasa mga 70%. Mababasura yan. At kung hindi man po mababasura at matutuloy man yan, marami pong tutulong sa kanya pagdating kung matutuloy yung impeachment. Kung matutuloy yung impeachment, marami pong tutulong kay VP Sara Duterte at kumampi sa kanya. Kaya hindi rin po siya matatalo sa impeachment. Ma-acquit din po siya sa mga akusasyon na ipinupukol sa kanya dahil marami pong tutulong sa kanya na mga
mga politician dyan na dati kalaban niya pero bigla na lang lalapit kay VP Sara Duterte at magbigay ng tulong. Yan po. At yung mga datihang mga veterano kakampi kay VP Sara Duterte. Kakampihan sa kanya. Kaya parami ang kakampi ni VP Sara Duterte ngayon. Kaya yung mga kalaban unti-unting lumiliit, unti-unting nabubuwag. Unting mabubuwag. Kaya impeachment yan. Wala yan. Wala yang patutunguhan. At yung pagwawagi ni VP Sara Duterte patungo sa trono. Makakaupo po siya. Makakaupo. Hindi ko po alam itong pag-upo na ito sa trono kung malaking pwesto sa gobyerno ito or ito na po ba yung magiging pangulo siya ng bansa. Hindi po natin alam, basta magkakaroon po siya ng malaking pwesto sa gobyerno. Makakaupo siya sa trono. Sana nga pagdating sa time o pagdating ng oras o panahon, isa na pong pangulo ng bansa si VP Sara Duterte. Dahil napakaganda po ang card niya. Napakaganda po. Pero nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito sa pagbabasa ko ng tarot card. Dahil marami pong nagbabasa ng tarot card na napakagaling magbasa. Ako po ay nagbabasa lang po dito kung ano po ang nakikita ko. Yun po ang inilalabas ko. Kung ano rin po pumapasok sa isip ko at puso ko sa nakikita ko sa card, yan po ang sasabihin ko. Kaya ang masasabi ko ngayon, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay walang patutunguhan yan. Ang dulo niyan, si VP Sara Duterte ang magwawagi. Ma-acquit man yan, mabasura man yan, pero sa dulo, si VP Sara Duterte pa rin ang magwawagi. Hindi po magtatagumpay ang mga taong gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte at magiging kabaliktaran pa ang mangyayari. Dahil yung mga taong gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte, yun pa ang babagsak. Yun pa ang babagsak. Magiging kabaliktaran po yan dahil marami pong lilipat bakod o lilipat kay VP Sara Duterte na iba-ibang kakampi na kanyang mga kalaban. Lilipat po sa kanya. Kaya unti-unti nang mabubuwag yung mga kalaban. Unti-unti hanggat sila po ay babagsak at hindi si VP Sara Duterte. Nasa inyo na po, i-comment nyo po kung naniwala kayo at kung hindi, nasa inyo rin po yan. So ganun lang po yung pagbabasa ko ng tarot card kay VP Sara Duterte. Maganda po dahil hindi po siya matatalo sa impeachment. Hindi po siya maalis sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. At pagdating ng panahon, magiging pangulo po si VP Sara Duterte. Pagdating ng panahon. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo. Lalong-lalo na yung mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. At huwag sana kalimutan mag-like. Paki-comment po ng video. At paki-subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko. Edners Vlog po. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo.